Grabe, tiyak mga oposisyon magpapakumbaba kay PBBM dahil gumawa ng kasaysayan ng ating Pangulo sa harap ng presidente ng pinakamayamang pamilya sa buong mundo. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The Philippines and the United Arab Emirates, or UAE, have signed a free trade agreement. President Marcos and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan witnessed the signing in Abu Dhabi. Ito ang tinatawag na golden era of diplomacy. Ngayong Enero 2026, sa harap ng pinakamayamang pamilya sa buong mundo, ang mga Al Nahyan ng United Arab Emirates ay gumawa ng kasaysayan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paglagda ng kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa isang Gulf state. Dahil sa tagumpay na ito, maging ang mga kritiko at oposisyon ay tila mapapanganga sa economic masterstroke ng Pangulo. PBBM at UAE ang kasaysayang magpapakumbaba sa mga oposisyon. Akala siguro ng oposisyon ay mapapahiya ang Pilipinas sa pandaigdigang entablado, pero sa harap ng pinakamayamang pamilya sa buong mundo, sa Abu Dhabi, selyado na ang makasaysayang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA. Ito ang kauna-unahang free trade pact ng bansa sa Middle East na magbubukas ng pinto para sa bilyong-bilyong dolyar na investment. Sa pagtatapos nito, malalaman niyo kung paano ang tagumpay na ito ay magliligtas sa ating ekonomiya mula sa krisis. Therefore, kailangan nyo itong panoorin hanggang dulo. Ang Gulf milestone ni PBBM. Sinasabing traveling president lang si Marcos Jr. pero ang pagbisita niya sa UAE ngayong 2026 ay nagbunga ng pag-alis ng tariffs sa ating mga saging, pinya at electronics. Sa ilalim ng CEPA, mas mapapadali ang pagpasok ng produktong Pinoy sa UAE na noong 2024 pa lang ay umabot na sa 1.83 bilyong dolyar ang palitan ng kalakal. Ang UAE ang sentro ng ating export sa Middle East. Therefore, ang kasunduang ito ay hindi lang papel kundi pagkain sa mesa ng libu-libong magsasaka at manggagawang Pilipino. Oportunidad para sa MSMEs at professionals. Hindi lang dambuhalang kumpanya ang panalo rito, pero pati ang mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs at mga Filipino professionals sa IT, healthcare at construction. Tiniyak ni Trade Secretary Cristina Roque na magkakaroon ng non-discriminatory environment para sa ating mga kababayan sa Emirates. Ang CEPA ay magpapalakas din sa digital trade at sustainable development. Therefore, ang ating mga OFW at local entrepreneurs ay may mas matibay ng proteksyon at mas malawak na pagkakataon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. President Marcos and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan witnessed the signing in Abu Dhabi. The president is on a one-day working visit to the UAE. The agreement is expected to significantly expand Philippine market access in the Middle East. It aims to reduce tariffs, enhance market access for goods and services, increase investment flows, and create new opportunities for Filipino professionals and service providers in the UAE. Ang relasyon sa pinakamayamang pamilya. Ang engagement ni na PBBM at UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ay nagpapakita ng malalim na tiwala ng Abu Dhabi sa Manila. Pero mas higit pa rito ang respeto na nakuha ng Pilipinas mula sa pamilyang Al Nahyan na tinuturing na pinakamayaman sa mundo. Ang pagkikipag-ugnayang ito ay magdadala ng higit pang foreign direct investments sa energy at logistics. Therefore, ang mga aligasyon ng oposisyon ay unti-unting nalulunod sa rami ng mga konkretong resulta na nakikita ng buong mundo. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa kabila ng mga banta ng impeachment at sabotahe sa loob ng gobyerno, gaya ng iba't ibang issue, makikilala natin ang divine hand na gumagabay sa ating bansa na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sinasabi sa Kawikaan 2 verse 11, ang puso ng hari ay parang mga daloy ng tubig sa kamay ng Panginoon. Itinatama niya ito sa anumang direksyong nais niya.
Ang pabor na nakuha ni PBBM mula sa UAE President ay hindi lamang dahil sa galing ng diplomasya, kundi dahil ang ating Panginoon Diyos ay may plano para sa sambayan ng Pilipino. Therefore, ang hamon sa atin ay huwag maging mapagmataas. Ang yaman ng UAE at ang galing ng ating gobyerno ay hiram lamang mula sa itaas. Ang tunay na climax ng ating buhay ay hindi ang free trade agreements, kundi ang paghahanda para sa muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. Habang pinapalawak natin ang ating global trade footprint, huwag nating kalimutan ang ating spiritual footprint. Ang ating Panginoong Diyos ay tapat at siya ang tunay na nagliligtas sa ating bansa mula sa bawat panganib. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa makasaysayang tagumpay na ito para sa aming bayan. Salamat po sa pagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad sa UAE para sa aming mga OFW at manggagawa. Dinadalangin po namin o aming Panginoon Diyos ang bawat pisong papasok sa aming ekonomiya ay magamit ng may katapatan at katwiran. Patuloy niyo pong gabayan si President Marcos Jr. at bigyan siya ng karunungan na nagmumula sa inyo. Ihanda niyo rin po kami sa iyong muling pagparito upang kami ay matagpuang tapat sa gitna ng kasaganaan. Salamat po o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at pakaingatan po kami maging ang aming bansa at ang buong mundo. At pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos magpakailanman sa inyo pong kabutihan sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.